Unya, niapol si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia. Gold medalist, Arnes Secondary Girls Pin Weight Category. Gwen Diaz sa Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon. Gold medalist po ni sa Athletic High Jump Secondary Girls. Si Dr. Juan Torricosa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division, o si Dr. Faye Luwan Bohol Division. Unya, niapol si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia. Gold medalist, Arnes Secondary Girls Pin Weight Category. Gwen Diaz sa Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon. Gold medalist po ni sa Athletic High Jump Secondary Girls. Buntag ka natong tanan, Dr. especially sa atong mga suking tigpaminaw, Juan tigtanaw Torricosa, sa atong Division Capital Sports Reports. Officer, Karong buntaga, DepEd Bohol malipayon ta Division, nga atong o si i-highlight Dr. na po Faye ang Luwares, another Schools Division Superintendent, DepEd Bohol Divisions. So ang itong mga kauban sa media, nianaw sab andam na, o nga itong mga guest, atong hatagag kahigayunan, nga mupaila silang kaugalingon, o aduna sila opening statement o introduction. Atong unahon na to si Sir John Maraginot. Sir? Maing buntag ka natong tanan, especially sa atong mga suking tigpaminaw ug tigtanaw sa atong The Capital Reports. Karong buntaga, malipayon ta nga atong i-highlight na pod ang another accomplishment on the part of the provincial government of Bohol ug kanatong mga bulanon ug mao kini ang malampuson nga partisipasyon sa atong delegasyon nga pinangunahan sa atong DepEd Bohol nga dito gihimo sa Pararong Pambansa sa Agusan del Sur. Malipayon ta tungod kay uban ka nato dinhi nga panel ang ato ang mga youth champion sa atong mga sports ug ato pong champion sa DepEd Bohol si Sir John Torricosa. Manginawta nga karong buntaga i-share nato unsa ang atong magipanghimo nga mga strategies and at the same time unsa ang atong direction further to invest sa atong sports development sa ating probinsya para mas daghan pa ta mga batan-on nga ma-inspire og tinuod nga moabante. Okay, salamat kayo Sir John Maraginot. Arita ni ba si Dr. Luwares? Wala, no? Okay, arita ni Dr. Torricosa sa Division sa DepEd Bohol. Doctor? May buntag sa tanan. Daghang salamat sa opportunity for having this Capitals report on behalf of our Schools Division Superintendent. Kami mapasalamaton sa atong provincial government headed by Honorable Aris Amintado, represented by Sir John Maraginot. The Boholano people supported the sports program for the Bohol youth. So, dako kayong pasalamat ninyo because without you, the support, full support from the different stakeholders, so with this achievement that we have, diligin mo makabuot sa atong mga atleta ng Bulanan. Dahan salamat. Okay, salamat kayo, Doctor. Arita ni Cristina Concepcion Bilano. Mayong buntag, I am Cristina Concepcion Arbelano from Calape National High School and I am gold medalist, Palarong Pambansa and Chess Secondary Girls. Okay, salamat kayo si Joel Ayan Canyalita. Mayong buntag sa tanan. Ako din si Julayan G. Kanyalita from Tabuan National High School, gold medalist, 3,000 steeplechase and 5,000 meter run and palaro record holder. Okay. Si Gwen Diaz sa Mater Dei College. I'm Buntag Tanan. I'm Gwenis Diaz from Mater Dei College from Tubigon, Bohol. I'm gold medalist in high jump athletics secondary girls. Okay. So, salamat kayo sa itong mga guest karong buntaga. Arita sa itong mga kauban sa media nga mo pasupot og sa kapangutana. Niya aduna po i-follow up mga pangutana nga may kalambigitan sa nauna niya ang ipasupot nga pangutana. Atong unahon si Bro Adrian Sarong nga mo pasupot sa iyahang mga pangutana. Pagasunda ni Bob Goodman. Hello, good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM DYMA. Di lang siguro kung magtaas ang pangutana, no? Sa ato ang mga delegates, gikan sa probinsya sa Bohol, athletes, congratulations, no? Dako kay
o dungog sa atong probinsya, ingon man sa ato ang panggaman ng provincial, no, nga nagbunga ang sakripisyo sa tanan. Ari lang ko ni Jul Ayan, microphone palihog. Kabaw ba ni mo tubag? Juan Gaher, Ang galing mo. ang galing mo. Juan Gaher. Thank you. Congratulations. Okay, so arita ni Bob Goodman. Juan Duero po ni siguro. Lahi yun sa amo ay. Di na ko musing kita to. Ang galing mo. Igsuon. Sir John, recent palaro, of course. Nakita ba nato so far? Sir John, maragingot. John po din. Sorry. Anyways, pwede rin makatubag ang DepEd. Okay? Then, after sa second pangutana na ako, I'll go for sa mga estudyante. Okay. Recent palaro, nakita ba natin so far kung asa yung weak side pa and need to improve more para mo ang the next. Aside from si Kanyaleta, proven naman na siya, and the other one, and this one. So, napabatay mga weak side na nakita nato overall na need to improve more for the next palaro. Thank you, Sir John. Thank you, Sir Bob Goodman. Sige, tungaon na namong duha ni Sir John. Kay duha pa mi kabuk John dire ang pagtubag sa pangutana. Siguro ang akong focus lang is asa natakaron in terms of our sports development trust, and then asa nagmirror karon si provincial government of Bolog, si DepEd. Straight to the point. Nagmirror na gyud ang performance ni PYDO as the lead office of the provincial government for sports, and then sa DepEd. Kang mga golds nato sa provincial government, mausad karon ang mga golds nga nakuha ni Department of Education. In other words, nag-uban na gyud ang duha. So, meaning, ani na tumakitan nga complement na gyud ang provincial government og DepEd Bohol. Nag-jive na sila. Yes, and that only manifests the strong partnership between the provincial government and DepEd nga wala na gyud ta bisan pag bingon sila kung taga Bohol
ija-ija, ako-ako. But dinhi sa atong probinsya, wala tay ija-ija, ako-ako. Basta bulanon, magkahiusa. So karon kani si Julaya nato sa swimming, sa athletics, si Christina nato sa chess, si Gwen nato sa athletics, and then si IC nato sa Arnis. Mo po ni ang mga sports nato sa Batang Pinoy last year nga nakakuha po ta og gold. So how about those other sports na represent na to recently? Natay boxing. How does it fare? How does it fare? More or less, the same gihapon nga mga bata ang ming-shine nato. Plus, si Gwen, mas extend pag siya karon sa atong palarong pambansa. Lahi lang yun siguro no, ang environment, sir, no? Sa DepEd o sa Batang Pinoy. But nevertheless, kung atong training mag-complement, ang atong opportunities sa obos mag-complement kay karon na po'y centralized training agimo which si Sir John na ang mo emphasize ana niya. Nag-mirror na pod karon si DepEd sa unsa pod ang mga strategies ng provincial government, and then we share expertise, we share resources rather than mingon mga exclusive ang bata lang for DepEd or provincial government. So unsa ka bata ang nani provincial government mo pud nang mo represent karon nato pon sa DepEd kay at the end of the day ang mga bata nato nay lungsod mubalik pod og eskwelahan kay mga estudyante man pod ni sila. Okay. So Siguro sa katong strategy kung unsa ang mga next wala ba tayong steps. identify ng mga weakness sports na need to Si Sir John karon na mo Okay, tawagan Sir ako John. palaro. Good morning, sir. As what Sir Jan said, that if we talk about the partnership, na nagyod, ngayon kung honestly, without the full support coming from the provincial government, dili gini mahitabo ning achievement sa ato ang mga bata sa palarong pambansa. Talking about palarong pambansa, taas na gisi kay nga level where in fact, we have a preparation of 30 days centralized training fully funded by the provincial government. And we thought that mingon tag klaro na gini daghan kita kayo og mita powerhouse na ta, but mingon tag ang ato ang paningkamot di ra day pod ilaha ato 30 days, but siguro ang ilaha mingon tag karaga is 2 months 60 days. So ingon ana siya ka competitive in terms sa balarong pambansa. Kinasasan na ba ya through all the regions as well as the NAS na pa National Sports Academy in the NSA. Ang ato lang nakita, we have some sports event that need nga to i-focus. But in fact, because of the program of our provincial government, the partnership, nga ipawaman atong mga coaches, mga trainers, nga mo train dito, natin mga site nga need you develop. In fact, especially mga tag-wrestling, we have 7 athletes. Unya, mingon gid ko, honestly, during the training, kuwang kita og mo train. I didn't know how mga coaches, kuwang gid na, of which, mingon gid akong ihangyo sa atong provincial, as much as possible, we can hire on that. Kay, nga naman, sayang ba, out of 7 athletes, which is individual, walay usa na kamidal, although they may abot og quarterfinals. Okay, it's not easy to achieve. Encuentro ninyo is car. Ilaha ba yan ng mga car? Ilaha na katong sa Baguio. So ilaha na diha. Lisod kayo. Muna nga, ang atong mga, although we have the accredited coaches, but dili yun nga yung taas to kanang facility kuwang pupunta. So with that, naagi part nga need to be developed, need a full support, So as well as the swimming. Kay sayang pa, although ang swimming may deliver siya og medals karon with 5 medals, 4 silver and 1 bronze. Pero wala gid siya ko gold because of the very competitive magid siya. So that's only ikoan nga. But as far as the support from may tag partnership di kuan naa ang gibuhat na sa ato ang provincial government under the leadership of Governor Ares. Why problema? Ang ato lang, we need to have magnamong hangyo nga kulang pagita og mga areas nga need to be developed ang some sports event nga naata pero kuwang pagyud siya kay tungod kay ang atong we need to have another mga trainers nga mo focus. So ingon ana siya ang kuwang lang gamay na to.
Kay hapit na maginunta tama kay diha gito mingon nga for wushu for 7 out of 7 we have 2 medalists, bronze medalists. When in fact they are vying for silver pero ang nahitabo malig ito, mingos lang gitikasan, wala na yung tikas kay that's part of the game nga where in fact nga dili ba yan na mingon pareha anang measurable. So ingon ana siya. Mo na nga again, dagko kayo pasalamat sa atong provincial government sa tanan nga misuporta nagpray during the activity. Daghang salamat. Okay, according to you, kulang tayo sa coaches and facilities. Balik ko kay Sir John. Sir John, any plans about this one? Coaches and facilities lack. Yes, ang atong programming mga good sir is that mo invest kita kung tan-aw na to nagi-winning chance ang sport. Mabita nang out of the 50 nga nationally listed nga mga sports competitions nga sanction sa Philippine Sports Commission, pili lang kita og 20 nga mo nagitawag na to nga focus institutional sports. Kay tan-aw na to nay dakong possibility nga aduna tay mga posibleng mga bata nga modaog. Ang first ginato nga gibuhat is we first establish kung number 1 aduna ba tay coach nga pwedeng mo train, and then ang coach accredited ba sa PSC, and then ang coach aduna by track record nga nindot mo train kay sa training mo gitanan magsugot, and then secondly facilities, and then third ana na to tanawon karon kung unsa nga posible nga mga lungsod tam pwede mo recruit kay grassroots sa man nga atong focus karon mo na nga katong gisulti nato atong 3 TCRs ago nga we are adopting a one sport one town policy. So ang wrestling karon sir gitan-aw nato as one of our niche. So muna po na isunod nato nga lihokon. Just like what we did in 2023, gitan-aw nato ang 5 sa lang out of the 20, 5 kabok nga mga sports ang gitan-aw nato nga we are really performing well. Muna siya karon athletics, weightlifting, boxing, chess ug arnis. So karon kay na naman ning 5, move na pod mi sa next of sequence na pod of sports events. Kato na pong remaining na pod nga 15. And then si Wushu na appeal na, si wrestling will be musunod si wrestling tungod kay again strategic man gud ang tan-aw na mo ni DepEd. Ga-focus mi karon sa mga sports nga adunay daghang categories para ang possibility of getting gold medal getting medal counts mas higher side. So muna karon maglingkod na pumibalik ani sa DepEd. This is how we actually engage one another. We always have series of consultations and then we try to jive in terms of the priorities para kung unsa pod ang direction ni PYDO o the provincial government ato sad si DepEd in terms of their priorities. Kamo na ginato nakit-an manggod kung mag-uban gyud si DepEd o ang provincial government mas daghan kita og mapudos nga mga medalist nga mga bata. Okay, salamat kayo. Next, i-reserve lang po na. Thank you. Arita sa sunod nga mangutana ato day pahibaw nga ni ana nga abot si Casey May Gamayon. Si Casey ba na? Si Casey. Okay. Sa gold medalist ni sa Arnes Secondary Girls spin weight category. Mosunod nga mangutana mao si Donde Delfino pagkasunda ni Lolo Itutas. Niyaw sa po pa nato si Bruce Sabala, si Municipal Councilor Sin Gingging o si Huge Tulup. Okay, good morning Sir Atoy. Good morning sa ato ang mga panelista. Ari ko mangutana ni Julian Canyaleta. Okay. So from Tabuan National High School, Garcia Hernandez. Okay, 2 gold medalists. Thank you. Congratulations for that one. Akong question, giunsa nimo pag-motivate mo kagalingon to perform well, then ming resulta sa paghimog new palaro record. And then in your own opinion, I know you receive a lot of support. But unsa pa nga mga support kaha ang gikinahanglan sa mga atletang bul-anon aron mas mo improve pa, mas mudaghan pa ang susama nimo nga naka-produce og new palaro record. Kanang disiplina ra sa kagalingon o always positive mindset. Pagpadong sa duwa gid. Disiplina o positive nga okay. So mao na angay nga kuano do sa mga atleta no dili kay mag-negative paduong pag nimuaway mingupil di suguron kasi di na juga mo daog. Arita ni Sir Lolo Itutas.
Padayon ko muna paminaw mga higala sa atong tulumanon, the Capitol Reports. Dagan salamat Sir Atoy, may buntag sa tanan. Sir Jan, din sa DPA Division, may buntag. Sa mga naminaw sab, may buntag akong pagsubli. Diri ko mangutana ni Casey May Gamayon sa Arnes Events. Casey, kini bang imong gipili nga paugnat sa kusog? Nanukad ba ni sa imong pagkabata nga mo'y imong gidamgo o diha na nimong tunga sa dihang misugod ka sa pagbansay? Palihog. Kani sukad ni pag elementary ra na ho. Ja naundang ra kay nibalan kog athletics ja. Pag nibalik na po ko pag high school. Kinsa o unsa o kinsa sila nga gihimo nimo nga padasig o inspirasyon sa maong bangga? Duha lang ang hingandi. Ginoo ang pamilya. Ginoo pamilya. Labi na sa papa o si mama. Sir Jan, palihog ko ining akong pangutana. Sa bansay-bansay, sa engkwentro sa mga paugnat sa kusog o palarong bansa, labing ulahi. Nagkalain-lain ba ang hangyo sa paugnat sa kusog sa ilang gigamit o gitumar yanong pagkalitok sa food supplement? Mahimo ba, tugutan ba sa grupo nga ang usa mo ingon nga kari ako, o nagkahiusa, gumikan kay gikaisahan sa mga coaches o sa mga trainers? Palihog. Sir, ang patubagon lang nako sir si Sir John Torrigosa sa DepEd since siya directly ang supervise gid sa atong mga coaches and trainers for the centralized training o pag-supervise pod mismo sa atong mga teams pag-abot na dito sa Agusan del Sur. Palihog. Mag-isgot tag mga food supplement, pagkaon, parihar gid sila tanan. There's no such thing as different. So, unsay gikaon sa usa, mao ra po gikaon sa unless kung naa kay mga pres ka ng gidili nga pagkaon, labi na mingon tag mga imam katong mga namatay mga atleta nga from the other nga kuan nga Muslim unya katong mga lagtinuan nga dili mo ka og isda nga way himbis ingon ana siya og karne. So, parihar gid tanan. In fact, kana mga food supplement wala man na gibawal man na siya sa atong mga atleta. It's just purely water. It's just purely og naipokari. That's only maura na siya gi-provide. But in fact, the SDO Bohol ang atong Department of Education with the full support ihapon sa ato ang provincial government nga we have the augmentation of the food kay dili baya lalim during ang sitwasyon dito. The travel is mugikan sila og mamata sila alas 3, mugikag alas 4, muuli og alas 10 sa gabi or alas 11 sa gabi because of the distance from the playing venue and billeting quarter. So with that, mingon ta if we talk about the food, okay, pero why problema gyud ang mga pagkaon girigihatag sa atong sa region niya, the same tanan niya, nga to apong division itself, na augmentation nga pagkaon para sa atong mga atletang bulanon. Which police for, ana siya funded also from the provincial government. Ingon ana siya. Og mayon kag food supplement, still the same, wala na yun nga, kini imong gikaon, gawas ni adtong mga weight category nga nanginahanglan og, for example, katong ato ang mga wushu, di man to pwede o palabig daghag kaon, so ang ilaha, regulated ang kaon just to make sure to maintain their weight. Pero as to, ipang take nila, parihar gid tanan, mingantag, it is a balanced diet. Kaya namatay mga dietitian, we have health personnel nga nagmonitor sa mga ilang pagkaon, sir. Salamat. Palagman ako duty, sir. Gamay lang. Kadto food supplement. Gabi ko ng usa ka player, wapil sa event, kusgan kung mais ang kanon, unya ang naandan humay. Pangutan na, sir, kanando ka humay mais,
tugutan ba sila? Ug moingon nga, kusgan ko, kun mais, hinay ko, kun humay. Sa ato during sa atong training, because we have our training for the centralized, although it's just only one, wala nang nagisigu't og mais, ang tanan pulos gyud humay na. Puros na humay. Yes, sir. Salamat, Wala na sir. gyud during the centralized training. We don't have any. Ang mga idaran ray muka og mais. Pareha na mo. Salamat kayo, sir. Sige, sir. Okay, Salamat. salamat kayo pagasundan ni Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging. Basta mga ano kay muna sanay mo. Thank you paring Atoy. Good morning ito sa itong mga panelists, no? Ang akong pangutana, akong i-address ni sa gold medalist sa 5,000 o 3,000. Kining imong record nga imong naangkon na sa bago pang natapos nga palarong pambansa, ikaw may record holder ani? Yes, sir. Sa last year sa Ilocos Norte, na break na karon po. So, ikaw may record holder ani nga event. So, sa may nga runner nga threat nimo atong last palarong pambansa. Sa imong gituuhan ba nga mo'y mupildi nimo? Sa Calabarzon. 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 So kining runner sa Calabarzon mo po ni siya second nimo atong last palarong pambansa. Pag siya jud kalingaw ka rival sa long distance sa 5,000 o 3,000, siya po na gold sa Cebu, palaro sa Cebu. Then usahay magpuli-puli ramig kwan, mudaog mapildi. Na pag karon sa Agosan, wala na siya kay nigkan man, college na. Nya ni duwa po sila Hong Kong. So kini imong record nga imong na kuha sa palarong pambansa, qualified na ba ka nga maka-appeal ka og international competition? Yes, sir. Nagduwa na po mi sa Malaysia o sa Asian School Games sa Brunei. Then nag-gold din ko sa Brunei o record. So sa ato pa advantage na gyud nimo kay bisan dito sa international competition na nakakuha magka-gold. Yes, sir. So after sa nakuha nimo nga gold sa mga international competition, unsa nagpadayon ba gyapon ang imong training? Yes, sir. Whole year may nag-training. Kay among lahi naman among gi-target na level. So ari ko mangutana sa ato ang laing good medalist, no? Sa imong kaanyag, ma'am, no? Unsa naka-encourage nimo nga mo-appeal ka ning mao nga duwa? Ang naka-encourage na kayong family. So sa inyong pamilya, doon na po'y mga previous ni silang mga players sa... Ang papa at palaro player sa una. So sa ato pa, ikaw mo'y nag-sunod sa tunog sa imong amahan. Oh, At the same time, siya coach nimo karon. dili. Athletics man siya. So, thank you. So, isa lang, Sige, tani, Sir John Maragino. Sir, kining nagpadayon nga Bohol Olympic karon, unsay mga games nga apil ani? 19 kabok games karon sir. Nga ato ang gihimo under sa Bohol Olympics. Actually, ang ika-20 is weightlifting. Musunod lang weightlifting after our nga schedule. Tungod kay ang atong current nga weightlifting team nakaroon sa Jansan. Kaming compete pod for the national championship na to sa weightlifting. Nga ang ga-support pod sa ilahang pag-compete dito is also the provincial government. So 19 sir, nya kani nga 19 sports sir, appeal ni siya sa gisulti na o kaganina nga mga focus institutional sports na to. Nga may gi-focus na to sa atong province. So medyo ubay-ubay gini siya sir. So naa si basketball, like katong gi-mention ako no, si athletics, si Arnis,
si badminton, si swimming, si basketball, si beach volleyball, na po tay boxing karon nga nasa Taloto, and then natay lawn tennis, futsal. So spread around ta dinhi sa Bohol karong mga panahon na sir sa to ang Olympics. Wala tay softball sir. Football ana. Salamat, salamat. Okay, mosunod sa pangungutana si Sir JP Morhia, pagasundan ni Bruce Zamala. Okay, JP Morhia from EdCenter/PYDO. So, kuyog ko nila, no, ng atong mga athlete dito sa Agusan del Sur, I have witnessed their ilahang mga paningkamot nga hantod nakuha gyud nila ang ilahang target nga gold. So, na-interview na po nako ni si Julayan ug si Gwen Diaz, kay naaraman ni ilang event dito sa Palaro Compound sa Patinay. Pero kani si Casey, duha ka Casey, layo ang ilang venue. So, wala ko kaabot nila mo nang akong pangutana ani nilang duha ka Casey, no? Casey Bilano sa chess o Casey Gamayon sa arnis. So mga inday, congratulations sa inyong gold. Akong pangutana lang is sama sa gipangutana na po nako ni Julayan ni ug ni Gwen. Kumusta man ang inyong mga trainings nga ipanghimo nga mi resulta man sa gold ug unsa po yung mga challenges nga naagian ninyo samtang nagduwa mo padong sa palarong pabansa. So, ari lang taon na ni. Ikaw lang na Casey Gamayon. Actually, sir, katong before ko nidong sa Agusan, kanang nasakit ko adto, na-admit ko daan, ay niapas ra ko nila adto kay na-admit ko. Mo to challenges now before ko ni duwa. Okay, so again, but despite nga sa ato nahitabo kato nga challenge naguha gid gyapon nimo ang gold sa arnes. So congratulations. No? How about you, Miss Bilano? Akong challenges sa jud atong time is katong pag-centralize kay walay mo train ako kay ang mga trainer pud kay mapildiran ako ba. Oto dago po kong pasalamat ni Sir John ato nga gidako niya sa Tagbilaran kinabangga para lang jud nay makaduwa. Ang mo-train niya, mapildi pa doon niya, di ba na niya. Okay, sige. So once again, congratulations niyan. Sige, salamat kayo. Arita ni Bruce Zamala. Sir Bruce. Nalabuan ang maestro sa estudyante. Good morning to our panelists. No? My first question is at akong i-address ni Sir John Torrigosa. How about our team sports? Which sport made a good showing and which showed a lesser performance compared to last year's palaro? Talking about the team sports, ang mi shine ginato is the football elementary, of which we have the silver medalist. So far, because of the grassroots of the football, fully organized and the Regional Football Association, with all the support coming from the provincial government as well as the different football clubs. So, mi shine yun atong football. For the rest of the team sports, wa man ta maingon nga lesser performance. Because, wa mo pod maingon nga, although maingon ta nga, midaog man, malpildi man, pero maingon ka, wala gipod maingon nga, kanabang gilargo lag sweep whatsoever. So, with that, dili lalim if we talk about team sports because it takes how many years to form a group, core group. So mo na nga dili man ta usa ka school nga mingon tag specialized lang bitaw ana mo na nga because of that it's not easy to have this team sports niya. We are so fortunate nga to ang football elementary gitagaan gyud og mingon tabag this is a history itself because wa pa nahitabo sa Bohol nga football hing medal during di palarong pabansa kay perting disura gid dag-o ng football kay bawag ka Sir Bros because you are part of the football community sa ato ang Bohol. Oh, good. Okay, gamay pa lang ko daan dream na gyud ko nga Bohol will
make a showing in the national stage. Okay, my second question is either Sir John Torregasa or Sir the other John answer this. Were there new innovations or new rules or maybe requirements or requisites implemented in this year's Palaro? Nabay na mga new rules nila or new requisites nga as compared to last year, murag ilang pang-require karon? For the rules, maingon ta, it's just only football. Because of previously it is 11 aside. It is just only 2 quarters, but now it is 8 aside, 8v8. So, in fact, it is composed of 3, tulo na siya ka quarter. Tulo na Yeah, motoy mingon ko, that's the positive side sa atong football elementary nga may chance motong in silver because of that situation kay the field gamay niya unya ato mga bata di kay dagko so di sila gansis dinaganay so mao to nga mi-shine atong mga bata because of the kanang half it is only half of the pulpits which is 60 by 45 mao ra na inhitabo yeah ingon ana ang sitwasyon so first in the history may ito nga let's say the launching of the 8v8 for the football. That's what happened. But the other sports events so far still the same. Walay changes. Although by this coming, ako po inform nga we have another sports event nga we have the kickboxing as well as the karate do for this coming school year. We will also part of the DepEd School Sports. Okay, thank you very much, sir. Okay, salamat kayo. Si Bob Goodman, aduna pa ilaing ipasupot nga pangutana? Balik na ako sa mga coaches nato and perhaps si Sir John Maraguinot can answer this one. Sir, lack of coaches. Are you open na mag-hire from other province? Actually, dang nanay mga ming tender sa province Oh, really? o possibility nga magpa-hire sila since we're actively talking to a lot of our sports groups good. And then the good thing about our sports groups is that kibaw gid pud sila unsa ang gidemand nga expectations ni provincial government. And kung tanaw nila dili nila kaya, usually nag-recommend sila. So we're having discussions right now kung kinsa ni sila nga mga tahanan di sa na ako ipang divulge ilang mga names. Kay muna, we're discussing Percentage lang, sir. Percentage na ma-hire sila. Dako percentage tungod Dako. kay again we need these coaches to really help us with the training. Di man gid kita in as much as we really pray hard to win, but part of what we pray is that makakuha gid tag saktong mga tao nga motabang sa atong mga athletes. Kay again producing a good athlete or producing a champion doesn't just only take 2 days, 3 days. It takes a lifetime good. So Hindi siya overnight, no? yes sir, and then ang gitanaw gid nato sir ang ability sa atong coach nga mo develop gid a good relationship with our athletes kaysa ato nakit-an man gud sir kani mga bata nato karon nga nasa atong atubangan nganong they were able to accomplish what they're able to accomplish right now is maayo gid kay ilang mga coaches. Very good. Kudos to them. Sa athletes okay ra ba? Bisag kinsa sa inyo mga tubag. Ilado na gid ang pangalan ninyo, nakapatik na gid na sa kuan, palarong pumansa. May mga offers na ba from other colleges and universities and anong stand ng probinsya bahin ane? Just like ikaw, di ba, you have 3,000 and 5,000, you broke your own records. Sure go, maraming manguyab nimo. Basig Ateneo, UP or something like that. And usapod to, di ba? Ateneo? May nag-offer sa'yo, Ateneo? Yes, sir. You wanted to be a Blue Eagles pala, ha? Oo, soar high. Anyways, unsay kasi ninyo, ane, temptation is just around the corner. Talaga lamang suportado kayo niya, especially Ateneo. Imaginein mo na, board and lodging, baka tagaan pa kag-auto. Di ba? And unsay ikasulti ng province, ane? Unahon sa nato ang athletes. Okay. Naanagid na, di ba? Dok, kisay nang unyab na eskwelahan mo. Just to be honest. FAU. Ay, very good. Alma mater ko yan. O, di ba? Tamaraws. Pasok na. Muntinhola yan.
Ano sa may nimo? Di ka pa pwede, di ka pa eligible, o ano sa man? If ini pa og college na mobalin sa FEU. Ini ka. So, Mag- FEU na good. Ah, Track and field. yes. Alright, congrats. Alma mater na nato na po. And say, Ateneo. Blue Eagles. Since mo college naman ko, sir, so Babay Bohol. linggo na ko sa Ateneo. At least you bring glory to Bohol before you left. Okay? Sir John, what's your stance on it? Sige, isa pa, yung isa pa. Ikaw, Do. School, Do. UP. PhD, La Salle, Ha? Ateneo. 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 Patay na tayo dyan, ha? Karoon pa lang. Ateneo. Okay? Ikaw, Day. Wala pa. Di ka pa qualified. Sir John. Kibaw gid kani mga bata sir gipang sugdan na ginig panguyab kay every time nga para rong pambansa batang Pinoy ninagi mga modul ani nila nga mga recruiters for them to be recruited. On the part of the provincial government, malipay may tungod kay ang opportunities nga mabot sa bata is dili lang ingon nga pangbuhol. Meaning tungod kay they're being recruited by the big schools in Manila. They're seeing great potential aning mga bata. Now, we understand nga katong gingon bitaw namo pag start sa atong regarding atong kadaugan nato sa katong regarding ato sa Olympics sa Siviraam nga gasugod pa lang ta dinhi sa atong probinsya good from bottom up, and part of that is also gradual pod ka increase sa atong investments. Kung ato i-compare gyud ang atong investments versus ubang mga LGUs nga establish lang ang mga sports development programs, medyo layo-layo pa ta in terms of the investment gyud. But despite the fact na gagmay patag investment, we're able to produce champions already. Yeah, congrats. That only gets to show nga we're moving in the right direction. Nga bisan pa o gani pa kagamay ang atong investment for sports, nakaproduce sa tag mga champions. In other words, wala na to gisayangan ng kwarta sa mga bulanon. Kaya we're able to produce these young athletes. So in terms of the opportunities, we encourage mi nila kung ano yung mga better opportunities dawatan ninyo na. If tanaw ninyo, much better ninyo na ang opportunity. Kay karon mga bata, gasugod pa kita from bottom up. And we're still on the process of creating our institutional ecosystem for the sports. Gitanaw mo gud nato karon nga dili gyud makalihok si province if dili pa nga na ka grounded pod ang sports development programs nato sa atong mga kalungsuran. Munang karon ga-assist pod mi sa mga lungsod in terms of developing a better sports development program para much better ang atong recruitment and access sa atong mga bata gikan sa mga kabarangayan padung sa province. Kay ang provincial government to kay grassroots man ta dili ta directly nag-recruit sa mga bata. We have to go through the process of searching for these kids. Muna nga natay mga sports clinics sa ginahimo sa mga barangay, natay training nga ginahimo sa itong mga coaches para ani na tumakitan kisa kaning potential nga mga athletes. And then kung ready na ni mga bata mo compete, muna na time nga musulod sila silang LGU padulong sa Olympics. Kang Olympics mo na mong ginatong premier platform na to qualify our athletes and pull our athletes. Nga mo na mo representable to higher competitions. Now, part sa atong direction karon sa ecosystem is muna tong gingon ni Gov nga we need to have a very comprehensive support sa atong mga athletes nga mo connect gikan sa support from grassroots padulong gyud sa education. Mo nang usa sa mga ginahuna ginato karon ug mo po na atong gisugdan na nato karon og overhaul ang atong mga scholarship sa atong provincial government nga competitive dapat ang atong scholarship para natay retention insofar as our youth champions are concerned. Kay kita gyud di kita ka compare kung unsa po nang ipanghatag aning mga eskwelahan na no kay as far as we know murag gyud og complete plus napay allowance plus training pa lang nila dan. They have better coaches nga ibutang, but I'm not saying much better sila sa atong coach, but ang environment dito o ang opportunity once you're part of the UAAP, then you're able to compete with other big schools in Manila. And then kibota dito, very brand savvy ang mga tao dito, very media savvy. So ug mo grow gyud ka sa UAAP, catapulted you got to becoming a national star. So we're not yet ready to compete with that kind of brand. Kaya gasugod pa lang ta sa atong probinsya. But we believe we're going there. Okay. Do, Julian, Tamaraos, go. Okay. Sir, nalo kay dugang day sir Okay, regarding sige, bito kay sige, Jul sir. Ayan sir no kay kanang kanimagong I've been to a lot of competitions. Nakita mingato no ko sa Batang Pinoy, mingato ko sa parang pambansa last year. Ganahan lang gyud ako i-highlight ang kadaugan ni Jul Ayan no kay para nato angan nga record holder is just a title. But the feat of defeating, changing the title
nga held 27 years ago last year, of which karon usa ka bul-anon ang ming break. Unya gi-break pag niya balik this year is actually an outstanding feat. Kaya nga naman, for 27 years, ang fastest runner was kato si Crescencio Cabal of Southern Mindanao. Nga siya gahawid ana nga record for the past 27 years as a fastest runner. Unya karon, ma-proud ta ni mga bul-anon nga aming break sa 3,000 o 5,000 niya nga categories, usa ka bul-anon, a very humble athlete from Garcia Hernandez in the person of Jul Ayan Cañalita. Nga last year gi-break, unya karon pag yun, nalipay kami pagkadawat sa balita, nga gi-break, actually iyan ang gi-break, yung kaugalingon nga record sa Sibiraa. So in other words, he is now breaking his own records. Wala na siya ga-break sa uban. So mura nagbul-anon, breaking another bul-anon's records, pero usara na siya kataw in the person of Jun Ayan Cañalita. Muna nga, we'll take this opportunity po on the part of DepEd and the provincial government to really honor Jul Ayan for creating this history and legacy on the part of Bohol. For now, ang fastest runner na to, diri sa Pilipinas, si Jul Ayan Cañalita. Okay, salamat kayo. So, nahuman na papungutan na itong mga kauban sa media, nining higayunan karon atong hatagag kahigayunan para mo hatag silang closing statement ang atong mga guests. Atong unahon nga muhatag siyang closing statement si Christina Casey Villano. Mga pangkuala man day. Daghan kayong salamat o mayong buntag. Okay, si Gwen Diaz. Thank you for your support and prayer. This system will not be possible without all of you. Okay. Si Casey May Gamayon. Yung buntag sa tanan, daghan kayong salamat og sa nagsuporta. Salamat. Okay. Jul Ayan Cañalita. Una sa tanan, ako nang pasalamat sa Ginoo kay akong gitagaag. Skills na magamit na dari sa track and field o dako sad na pasalamat sa PGBH, Governor Arsamentado, and PYDO staff head by Sir John Maraginot, and also sa DepEd Bohol, Sir John Torregosa and Ma'am Phil Juarez, and also sa amuang eskwelahan sa Tabuan National High School, Ma'am Florenda L. Racasa, and also the teachers and coaches and trainers. And sa akong coach, dahil si Coach Jojo and Coach John na sa Sherda, salamat usab sa pag-guide nila na sa training. Og sa amo ang LGU sa Garcia Hernandez, Mayor Jess Baha, and Vice Mayor Antonia Ladaga. Og sa tanang tao na nagsuporta na daghan kayong salamat, and special mention ni Ate Mona Lisa Pagulong. Daghan kayong salamat kay sa pagpa-stay nila sa ilang bay. Okay, Marata. Salamat kayo. Arita ni Dr. John Torregosa. May buntag sa tanan. As I said, those that it takes a village to educate the child as well as it takes a whole province to make these athletes become the pedestal of the sports. So it happens because all the people, the Bolano people, headed by the Honorable Governor Aris Amintado, our schools division superintendent, Dr. Fel Juarez, the rest of the stakeholders here, Kamuntanan, Kitang Tanan, nagkayusa, mitabang, pag-ampo, suporta, tanan mga resources, just to make sure nga ato mga bata ma-develop not only in their in sports but also as well as to their capacity sa ilahang development silang kagalingon. So with that, thank you so much again on behalf of the DepEd family for SD Bohol. Dako kayo namang pasalamat sa ato ang Honorable Governor Aris Amintado, the board, the ADC, Sir
GP, Sir John, sa PYDO, the local government unit who always support our athletes kay mingon ta without the support, imagine mingon tag in going to and pagpapauli, they are gikuha gini sila mga local government units. So ingon ana ang support sa usag-usa. So again, these achievements will not be happen without the full support coming from the people of Bohol who work hand in hand para lang atong ma-achieve ang atong goal, which is this achievement that we have. Again, with this achievement that we have 7, we have 19 medals. Last year we have 16. Then we are hoping and praying still that again, it is not only we will not stay on that 19, but we are leaping from 19 to increase or more gold medals in the coming Palarong Pambansa 2027 Quezon City. So again, daghang king salamat ug may buntag sa tanan. Okay, salamat kayo. Arita ni Sir John Maraginot. 667. 6 gold, 6 silver, 7 bronze. Probinsya, gobyerno, mga pamilya, coaches, local government units, dili ginato maabot unsay naabot nato karon. Muna nga daghan kayong salamat. Ilabi na sa ato ang mga leaders dinhi sa atong probinsya nga mo gimihatag og espasyo para sa atong mga kabatanunan to be the best versions of themselves. Ni Governor Aris Amintado, sa atong sangguniang panalawigan si Vice Governor Nick Besas, sa atong mga members sa ato ang SP Committee on Youth and Sports, sa akong mga kaubanan sa provincial government, sa Education Development Center, si JP nga mo giming uban o ming representar sa atong probinsya dito sa Palarong Pambansa, sa akong mga kaubanan sa Provincial Youth and Development Office, sa DepEDO, tungod kay wala gyud na pasagdi ang atong mga bata, ug ilag yung gigamit sa saktong paagi, no, ang atong resources nga gihatag nato nila gamit ang atong Special Education Fund. Pasalamat usab sa atong Provincial School Board nga may ming approve sa allocation nato para sa atong Palarong Pambansa. And most importantly, atong pasalamatan ang mga ginikanan aning mga bata tungod kay minghatag sila o kahigayunan nato sa atong probinsya nga huwaman ang ilang mga bata para mo representar sa ato ang probinsya. Mo na nga pakpakan nato ato mga ginikanan ang ato mga miyembro sa mga kabarangayan, komunidad ug eskwelahan. Ug sa atong Provincial Information and Media Office, daghan kayong salamat for giving us this platform. You know, stories like this are way of inspiring a lot of Boholanos to become champions like our champions here before us. Again, dili ni mabuhat kung dili magtinabangay. Okay, salamat kayo sa mga guest speakers. Salamat sa itong mga kauban sa media, sa mga istasyonan sa radyo nga napagkayap sa atong tulumanon. The Capitol Report sa ngalan ni Governor Aris Amintado, ni Vice Governor Nick Besas, sa Provincial Information Media Office, pinagi ni Attorney Filipina Pulio, ni Sir Mark Anthony Pernia, o sa tanan nga naa diha sa Paymo, no? Sa mga krus nga nagpakayap din sa tuang tulumanon. Kini si Atoy Kosab, kaming tanan, magpasalamat kaninyo ug hantod sa sunod nga Biyernes pohon sa tulumanon, The Capitol Report. Salamat ug maing buntag kanatong tanan.